Sir, ngayong morning, hinuli po ng PNP si retired General Romy Bokis. Dahil po sa mga may panawagan po and may mga criticisms against the current administration. Anong comment mo doon, sir? And meron po kayong open letter to the Armed Forces of the Philippines. Baka po masamain nila, sir. At ginagamit lang po ang mga pulis at taga-military para huliin buwis against them. Kung sino man ang kumontra sa kanila, tinatakot nila, kinukulong. Kaya kinulong na, inaresto si General Bokis dahil nagsasalita na against them. So lahat, gusto nilang bawalan lahat na magsalita. Sila lang ang tama. Good morning, I'm Jonah from Asahi Shimbun. So the question is, when do you plan to go to Malacanang to, debate with the president? Yes. Also, the AI video earlier said that if the president wants to save his presidency, then he should give up his cousin, the lawmaker Martin Romualdez. Is that the minimum, or does giving up Martin Romualdez really, is that all that's needed to save the Marcos presidency at this point? No, both of them. Hindi na pwede magpatuloy pa si Bongbong Marcos dahil tuliro na sila. He is on drugs. Maliwanag, harap-harapan na ito kalokohan na ginagawa nila. Walang mangyayari, walang paglakas loob, kagaya ni Saldico. Paano nagkaroon ng 90 na security nung ginagamit nila si Saldico? Ngayon, pinapahuli nila dahil kumanta. So, maliwanag na sila may kagagawa nito. It's not enough that Martin Romualdez should be charged alone. Pareho sila. Pareho sila dahil sila nakakalam nito eh. Silang gumawa nito. Marcos Jr., Bongbong Marcos, alam niya lahat ng kalokohan. Panahon pa ni President Noynoy Aquino, panahon pa ni President Duterte, may nangyayari ng ganyan pero maliitan. Ngayon, sila, alam niya, hindi niya binuko dahil kung bubukuhin niya, hindi na siya makagawa ng pera. He chose, pinili niya ang gumawa ng pera. Total, walang angal, may kasalanan na lahat. Yun ang totoo nangyari. Follow-up question, sir. When do you plan to go to Malacanang to debate with the president? And how do you intend to help Divine Providence along? Because you mentioned that 40 years after EDSA, so with 40 years, 40 is a very important, auspicious number. How do you help, how do you intend to help Divine Providence along? Apart from the rally, apart from the debate, apart from the letter to General Bronner, what else do you want? What else are you willing to do? Kung anong rason nila na bakit nandiyan pa sila, yun, magdadebate kami doon. Anong rason nila? Dahil ako, nasabi ko na lahat. Divine Providence, dahil nga inantay ko itong 40th year, very symbolic ang number 40 in the Bible. Maski sa Islam, mayroon din number 40. So, yun, nasisiguro ko, I'm dead sure that matatagal. Hindi pwede ipagpatuloy itong ganitong gobyerno. Niluloko na tayo. Hindi pwede, mga kababayan, huwag tayo pumayag na ipagpatuloy ito. Tuloy-tuloy na pagnanakaw nila hanggang maubos ang pera. Kinuha na lahat. Pera ang taong bayan, yung PhilHealth, PDIC, kinuha. Wala na. Hindi na mapatakbo itong gobyerno ito. Sinasagad nila. Tapos tatakbo na lang. Okay, one last question. Sir, when, sir? When are you going to Malacanang? ASAP! Sinasabi ko na ngayon. Kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang. If they accept my challenge. And yung one time, big time, the soonest possible back time, big time rally, ASAP din. The soonest possible time, but I have to talk to all the religious organization, lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para mahinto na itong
garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Next question. Yeah, Christian Menesa po, Malaya Business Insight. Mr. Chavez, I'm just going to ask about, in 2022, you made a statement in ABS-CBN regarding that all Marcos assets are not ill-gotten wealth. Why now parang different na yung sinasabi niyo po regarding sa Marcos has been being corrupt since his father time. Ano po yung masasabi natin, explanation po natin po? Gusto niya lampasan tatay niya eh. Nasa Guinness Book of Record ng tatay nila. So, I think he's destined. That's why I believe in God, I believe in miracle, and I believe destiny. He is destined to dethrone his father in the Guinness Book of Record. Okay. Another question po, regarding po dun sa yung being fighting against the government. Sir, medyo may history tayo sa politics na parang medyo wary ang public. Pero how can you convince everyone that you're more credible as a person than those who are sitting in the administration or whatever na inaccuse natin po? Ano yun sabihin? Yung sir, you mean, what you're accusing now is, syempre, is very big. Ang namin is yung sinasabi, syempre, automatic they will try to debunk or discredit what you're saying. What are you going to present na as a person na mas credible yung sinasabi nyo kaysa sa mga ipapalabas ngayon ng, syempre, magka-counterattack yung mga in-accuse nyo, particularly. More credible yung sinasabi ko kay sila? Opo, sir. Ang liwanag na nakawan. Naka-record. Naka-record lahat ang nakawan. Okay, thank you. Anong mapapala ko dyan? Wala akong mapapala. I stand to lose everything. Pero ginagawa ko ito para sa ating kababayan. I want justice. Manong, naimbag na aldaw Manong, si MJ po sa SMNA News. Happy New Year, sir. Sir, ngayong morning, hinuli po ng PNP si retired General Romy Bokis. Dahil po sa mga may panawagan po and may mga criticisms against the current administration. Anong comment mo doon, sir? And meron po kayong open letter to the Armed Forces of the Philippines. Baka po masamain nila, sir. At Ginagamit lang po ang mga pulis at taga-military para huliin buwis against them. Kung sino man ang kumontra sa kanila, tinatakot nila, kinukulong. Kaya kinulong na, hinaresto si General Bokis dahil nagsasalita na against them. So lahat, gusto nilang bawalan lahat na magsalita. Sila lang ang tama, ang gusto nila. Ang pagnanakaw ng kaban ng bayan, sila ang nanghuhuli sa lahat. Ito lang example, dalawa, si Diskaya, nagsasabi ang totoo. Kinulong na. Si Saldico, importanteng witness yan, kinasuhan kagad. Kung papatay yan, wala lang witness. Dapat kailangan natin si Saldico and Sara Diskaya para mag-witness sa lahat ng mga kaso. Sir, So maliwanag na tinatakot nila ang taong bayan, huwag po tayo matakot mga kababayan, kundi wala na mangyayari sa ating bansa. Anong sinasabi nilang 500? Hindi na magkasya ang gastusin ng 500 sa isang araw-araw. Nagbigay yata sila 500. Hindi na po magkasya ang 500 na pagpakain ng ating pamilya sa isang araw. Manang last na lang, doon sa pagkakaresto kay General Bokis na naalala nyo ba o parang bumabalik ba yung latak ng martial law? Na nung panahon na yun, kinukulong po yung mga nagtatanong against the government. Ganun nga, kinukulong nila lahat, yung mga bangal. Siguro,
Baka gusto nila mag-declare martial law. Kung mag-declare sila martial law, hindi napapayag ang taong bayan. Thank you, Manong. Ibig sabihin, kasapatan ng mga sundalo. And I'm still hoping sa one-time, big-time rally, I'm still hoping mga uniformen sasama yung mga iba. Kasi maliliit. Kaya yung mga pulis na utosan, nahaharang sa mga pumunta sa Malacanang, huwag niyo pong harangin dahil ninakaw na ang kontribusyon niyo. Yung mga PhilHealth, ninakaw na para binakawin lang. Tinanggal. For the first time ever in the history of the Philippines, PhilHealth, zero. Ninakaw. Kinuha para sinamang ninakaw. Left and right ang pamimigay nila ng pera. Ang liwanag na yun. Harap-harapan, bastusan na. Hindi naman tayo papayag na Pilipino, gano'n na lang gagawin sa atin. Mga kababayan, lalaban po tayo. And I'm sure, kaya sinabi ko, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Dahil nasa ating katotohanan. Next, please. Thank you, Manong. Next.